Hi mga ka-life at hello mga ka-dreams. Ang topic naman natin ngayon ay isa sa mga laging nang iinis sa'yo sa araw-araw. Siguro walang araw sa life mo na hindi mo sila makikita kahit gaano pa sila kaliit. Sila lang naman yung mga insekto at ang managinip ka ng tungkol sa kanila ay hindi magandang sign kasi nagpapahiwatig ito ng kalungkutan, depression, o iba pang negativity na ang kadahilanan ay depende pa rin sa situation mo or kung may pinagdadaanan ka. At meron din naman kasi ito mga positive meaning. Ito rin kasi ay influence ng mga nasa paligid mo. Cute kaya sila, as in, nakaka-cute. At bawat klase ng insect ay may kanya-kanyang numero sa anunsyo. Kung ang napanaginipan mo ay yung mga flying dyan like langaw, lamok, bees, o iba pang lumilipad na insect, ang number niya ay number 20, number 6, at number 21. Kung nakita mo ang isang langaw sa panaginip mo na flying lang naman, it's not a good sign dahil may kinalaman ito sa financial problem na dadanasin or ito ay babala ng problem sa work. Yung mga gumagapang naman kagaya ng uod, alupihan, higad, etc. Inahupo. Sinasabi ko pala parang may kakaiba na akong sensation. Pero wag ka, maganda pala meaning nito. May dadating na bagong magandang opportunity o maayos na project related sa work or business. Matutuwa ka na pag mamaya ginapangan ka ng insect sa panaginip. Siyempre kasi, pag sa tunay, naku po, nightmare. Ang numero naman ng mga gumagapang na ito ay number 18, number 10, at number 5. Kung sumisipsip naman ang tubo, alam na this. Number 1 na ang lamok sa pinakasikat at sisurot na di naman masyadong kilala ng ibang Gen Z sa ngayon. Ito ay nangangahulugan ng problem pa rin sa future na susubok sa iyong katatagan. Kung hinahabol ka naman ng mga insektong ito sa dream mo, alam na natin ang mahilig lang manghabol ay bubuyog. Ito ay tumutukoy sa pag-iwas mo sa mga gawain o obligation para lang maprotektahan ang iyong dignidad. Like for example sa work, maraming may ayaw sa attitude mo. Kaya naman, ikaw ay palaging binabatikos pati na ang iyong superior. Kung malaking insekto naman, number 1 dyan, yung heartthrob na mapapatili ka talaga at mapapatalong pag nakita mo. At yung puso mo pa ay mag-mixed emotions. Tadaan! Itis! Ito naman ay phobia mo sa mga bagay-bagay o pangyayari na nagdudulot sa'yo ng stress. Pag-aralan mo palaging makontrol ang emotions mo. Kung kinukuyog ka naman ng mga gwapong nilalang na ito, kasi kaya gwapo, aminin, kinikilig tayo sa kilabot kapag nakikita natin sila lalo na kung kukuyugin ka pa. Ay, yan yung mga stress at pagod mo sa araw-araw, kaya kailangan mo naman maglaan ng pagre-relax at baka ikaw ay
magkasakit, lalala pa ang problem mo. Kung sa pagkuyog naman nila ay nakatakas ka, ay swerte mo. Dahil kahit may mga problem ka, may matapamo ka pa rin tagumpay sa ilang aspeto ng life mo. Pwedeng related sa work or sa business. Kung sa panaginip mo naman ang huhuli ka ng mga insekto, ito ay nangangahulugan ng pagsasayang mo ng oras o salapi sa mga walang kwentang bagay na ikakalungkot mo lamang ang magiging resulta. Pero, kung ang mga nahuli mong ito ay natepok mo, it's a good sign. Sa wakas, may magandang meaning pa din talaga ang mga insekto sa panaginip. Ito yung sinasabing positive talaga dahil success ito dahil matitepok mo na din ang mga problem mo para sa magandang future. Kung sa dream mo naman, tad ng insect ang buong katawan mo, ay kikiligin ka talaga. Babala ito na pag-ingatan mo ang mga taong mag-aalok sa'yo ng partnership o wag ka basta papasok sa isang kasunduan dahil maaaring masadlak ka sa iligal na gawain. Paglabanan mo ang mga ganitong temptation. Ganon din naman kung iba ang nakita mong tadtad ng insect. Meaning, sila yung makakaranas nun. Pero, maaari mo silang balaan o bigyan ng payo. Depende sa approach yan. Kasi, syempre baka sabihin nilang, pakialamera ka, di ba? Kailangan. Bahala ka na. Ito naman ang mas malupit. Kung ang mga insect nasa loob ng katawan mo, ito ay depression na magkukos ng pagkakasakit mo. Kaya nga pangalagaan ang sariling kalusugan. Kumain ng masustansyang pagkain at dapat healthy lifestyle. Iwasan ang mga pagkain o gawaing nakakasira ng ating mga organs. Maglibang para sumigla ang pakiramdam. Iwasan ang mga sad moments. Siyempre, pinaka-important sa lahat, magdadasal palagi para lahat ng mga negative dito na nabanggit ay sasalungat at magiging positive. Well, ito na uli lahat ang ating interpretation at kung may mga nalimutan na naman ako, huwag mahihiyang mag-comment. Sasagutin naman kita, promise. Siyempre, dahil ako yung subscribe mo at hit mo pa ang notification bell, then nag-like at share ka pa. Partida pa yung comment mo. Ganon kayo ka-importante sa akin. Kaya muli, ako ay hindi mapagpagod na magpasalamat sa inyong lahat na mga followers ko na palaging nanonood ng aking mga videos. God bless all!